Kabanata 3641. Ang suntok ni Pierre ay naglalaman ng mapangwasak na lakas na nalampasan ng isang ancestral god. Kahit na ang isang ancestral god na may 2 o 3 path ay mahihirapang labanan ang suntok at maaaring mauwi sa matinding sugat o kamatayan. Itinaas ni James ang kanyang kamay sa huling segundo, at isang arcane power ang lumitaw para labanan ang kamao ni Pierre. Agad na nawala ang kapangyarihan ni Pierre matapos mapawalang bisa. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Pierre. Bago niya maisip kung ano ang nangyari, sinimulan na ni James na kontrahin ang kanyang mga pag-atake. Itinaas ni James ang kanyang kamay, tinawag ang itim na ambon na bumuo ng mga misteryosong inscription. Ang mahiwagang mga inscription ay nagbigay ng nakakatakot na pakiramdam. Desididong nagsalita si James, mamatay. Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang mga labi, ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ay lumabas mula sa mga itim na inscription. Ang mga itim na inscription ay isang pagsasanib ng curse inscriptions at death power. Ang mga inscription na ipinatawag ni James ay naglalaman ng asensya ng kamatayan mismo. Binalot ng puwersa si Pierre at kinain ang kanyang katawan. Natarante si Pierre at sinubukan ang lahat ng kanyang makakaya para ma-neutralize ang puwersa. Gayunpaman, wala siyang magawa laban sa pinagsamang puwersa ng curse inscriptions at death power. Siya ay walang magawang pagmasdan habang ang kanyang katawan at kaluluwa ay nawasak. Lumingon si Pierre sa isang malayong bundok at sumigaw ng galit na galit, "Stanley, iligtas mo ako." Nawala si Stanley sa tuktok ng bundok at agad na lumipad patungo sa larangan ng digmaan. Naramdaman ni James ang malakas na puwersa na sumusugod sa kanya. Alam niyang may paparating na mapanganib na kalaban. Nag-ingat si James sa hindi kilalang kalaban. Mabilis niyang hinugot ang kanyang lakas at lumipad sa langit upang harapin ang paparating na pag-atake. Boom! Naglapat ang kanilang mga palad sa isa't isa. Ang napakalaking aftershock ay yumanig sa nakapalibot na kalawakan, at isang itim na butas ang agad na nabuo sa kawalan. Ang itim na butas ay patuloy na lumaki at nagbanta na lalamunan ang Fire Realm. Sa kabutihang palad, ang Heavenly Path ng bagong nabuong universo ay napilitang protektahan ang bawat kaharian sa loob nito. Habang lumaki ang Black Hole, hinarang ng Heavenly Path ang Black Hole at tinapik ang sirang espasyo. Naramdaman ni James ang isang nakakatakot na puwersa na dumaloy sa kanyang katawan, at siya ay sabog. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umuuga ng marahas at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Sinubukan ni James na pakalmayan ang sarili sa kalangitan, sinusubukang i-offset ang puwersang nagtutulak sa kanya palayo. Gayunpaman, ang espasyo sa ilalim niya ay nahati sa bawat hakbang niya. Naapektuhan din si Stanley ng lakas ng kanilang banggaan at kinailangan niyang madapa-atros ng gusto bago niya tuluyang mabalanse ang sarili. Si Pierre naman ay nalipol na. Wala siyang lakas na labanan ang pinagsamang lakas ng curse inscriptions at death power. Ang lahat ay nanunood habang siya ay namatay ng malungkot. Sumakay si Stanley sa larangan ng digmaan sa pagtatangkang iligtas si Pierre ngunit nabigo. Lumutang siya sa langit na may maamong ekspresyon. Nakatitig kay James, galit siyang nagsalita. "Isa kang hamak na tao. Maaaring nagpakita ka sa kanya ng kaunting awa." Mahinahong sagot ni James. "Gusto niya akong patayin. Bakit ako dapat magpigil?" Samantala, ang mga prodigy mula sa 11th universe sa tuktok ng isang malayong bundok ay nabigla sa mga kakayahan ni James. Mga inscription iyon ng sumpa. Kailan nagkaroon ng Panginoon ng ating sansinukob ng isang alagad na katulad niya? Hindi yun mga regular na inscription ng sumpa. Isinama niya ang death power sa kanila. Nakakatuwa, may higit pa sa kanyang nakikita. Isa lamang siyang 9th Heaven Grand Emperor, ngunit nakapatay siya ng quasi-ancestral god na nakabisado sa 5 paths. Maraming makapangyarihang magsasaka ang humanga kay James. Si James ay nagpakita ng lakas na lampas sa kanilang imahinasyon. Mahirap paniwalaan na ang isang tao na hindi pa umabot sa quasi-ancestral god rank ay maaaring gumamit ng ganoong nakakatakot na lakas. Sa una, layunin ni James na iwasan ang pakikipaglaban dahil ilantad nito ang kanyang lakas at mga biyaya sa hindi mabilang na mga powerhouse sa bagong universo. Nais niyang panatilihing mababa ang profile bago niya malaman ang lakas ng mga kababalaghan ng ibang universo.
Gayunpaman, sinubukan ni Pierre na agawin ang kanyang mga kayamanan at sinubukan siyang patayin. Sa makatuwid, walang awa na itinapon ni James si Pierre. Sa huli, nasangkot din si Stanley sa kanilang alitan. Si Stanley ay isang malakas na kalaban. Ang isang simple at off-handed na pag-atake ay nangangailangan ng James na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang ilihis ito. Sa kabila nito, naging sanhi pa rin ng aftershock na umikot ang kanyang blood energy at nagresulta sa pagsusuka niya ng dugo. Tinitigan ni James si Stanley at palihim na nag-ipon ng lakas. Pinlano niyang sorpresahin si Stanley at patayin sa isang suntok kung magpasya ang kabilang partido na kumilos laban sa kanya. Tiwala si James na kaya niyang ibagsak si Stanley gamit ang kanyang chaotic treasures. Mabato ang mukha ni Stanley. Ang katotohanan na siya ay itinaboy ni James ay sapat na nakakahiya. Kung ipipilit niyang kunin ang isang Ninth Heaven Grand Emperor, masisira ang kanyang reputasyon kung may mabalitaan. Galit na galit niyang deklara. Maaring naging tanga ang junior ko pero pinatay mo pa rin siya ng walang awa. Bilang senior niya, hindi ko makaligtaan ang bagay na ito. Dapat mong alisin ang iyong cultivation base at iwanan ang bagong universo upang makabawi sa iyong mga aksyon. Ha, ngumisi si James at sinabing, nakakatawa ka. Dapat inisip niya ang mga kahihinatnan bago niya ako sinubukang patayin. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Isa pa, natatakot ako na hindi ka kwalipikadong utusan akong tanggalin ang aking cultivation base at lisanin ang bagong universo. Hindi nagpakita ng takot si James kay Stanley. Nabigyan na kita ng pagkakataong mabuhay. Dahil pinipilit mong mamatay, huwag mo akong sisihin sa pagtupad sa iyong hiling. Nais ni Stanley na lutisin ang bagay na ito ng mapayapa at hindi sa pamamagitan ng puwersa, na nagbibigay kay James ng pagkakataong makatakas ng buhay. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ni James ang pagkakataon at mapipilitang magsisi sa bandang huli. Ang mga powerhouse ng ibang universe ay tatayo at manunood kahit na sinubukan niyang patayin si James ngayon. Sa isang pag-iisip, tumaas ang aura ni Stanley.com. Naramdaman agad ni James ang puwersang dumurog na papunta sa kanya. Ginamit ni James ang kanyang divine sense at natuklasan ang 9 na kapangyarihan sa loob ng katawan ni Stanley, isa sa mga ito ang isa sa 5 dakilang landas ang time path. Matapos maramdaman ang aura ni Stanley, naging mapait ang ekspresyon ni James. Siya ay mula sa Third Universe, na mas maagang nabuo kaysa sa atin. Ang kanilang espasyo ay mas matatag din kaysa sa 12th Universe. Bukod dito, nakatanim na siya ng 9 na landas, nilabag niya ang hangganang pinapayagan ng langit at lupa. Talagang top tier ang lakas niya. I wonder kung may chaotic treasures ba siya. Bahagyang nag-alala si James. Hindi niya inaasahan na makakasalungat siya sa mga kababalaghan ng ibang universo sa sandaling dumating siya sa bagong universo. Gayunpaman, wala nang dapat ikabahala ngayon. Sumigaw si James, dalhin mo. Sa pagkakataong iyon ay lalong lumakas ang kanyang aura. Pinakawalan ni James ang kapangyarihan ng 5 dakilang landas, Yin at Yang Path, Elemental Path, Curse Path, Dark Path, Karma Path, at Sword Path. Upang maiwasang ilantad ang kanyang pangunahing landas, pinagsama ni James ang lahat ng 16 na kapangyarihan ng kanyang paths. Dahil dito, hindi maramdaman ng mga naruroon kung gaano karaming mga landas ang kanyang nilinang. Ang power of the paths ay dumaloy sa kanyang katawan, na nagpalakas ng kanyang aura ng husto. Kahit na naabot na ni James ang 9th Heaven ng Grand Emperor rank, ito ang unang pagkakataon na ilabas ang lahat ng kanyang paraan ng magkasama. Ang mga powerhouse na nanunood mula sa malayong tuktok ng bundok ay nalilito sa kanyang mga aksyon. May something sa binatang ito. Mukhang napakagulo ng kanyang kapangyarihan, at mahirap maramdaman kung gaano karaming mga landas ang kanyang pinagkadalubhasaan. Nararamdaman ko ang kanyang curse power na katulad ng sa Panginoon ng 11th Anviers. Bukod dito, mayroon din siyang power of the sword path pati na rin ang Yin at Yang path. Kung hindi ako nagkakamali, nararamdaman ko rin ang life and death path sa gitna ng 5 great paths. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ni Yin at Yang mula sa kanya. Nakapasok ako sa dark world noon at nakipag-away ako sa ilang masasamang espiritu doon. Tulad ng mga masasamang espiritong iyon, tila nasa kanya ang kapangyarihan ng madilim na daan.
Bakit ko nararamdaman ang elemental power mula sa kanya? Tinalakay ng maraming powerhouse ang nakakagulat na aura ni James. Matapos ipahayag ang kanilang mga opinyon, lahat ay nagulat sa kanilang mga natuklasan. Imposible yun. Paano niya na-master ang napakaraming path? Dapat may mali. Ang batang iyon ay maaaring naglabas ng isang uri ng supernatural power o secret art na nakaliligaw sa ating mga pandama. Sang-ayon ako. Ang makalangit na landas ng bawat universo ay nagpapahintulot lamang sa isa na maglinang ng siyam na landas. Kahit na ang unang universo na nauna sa iba ay hindi kailanman nagkaroon ng sinumang lumampas sa limitasyon. Walang sinuman ang makapaglilinang ng 10 landas. Ang mga kahanga-hanga ay nagpatuloy sa debate sa kanilang sarili. Kawili-wili. Ang batang ito ay hindi isang taong dapat ipagtanggol. Baka matalo pa si Stanley sa kanya. Ako ay lubos na nagdududa. Si Stanley ay nag-practice ng siyam na path at pinagkadalubhasaan pa ang time path. At saka, nasa tuktok na siya ng quasi-ancestral god rank. Hindi siya matatalo sa isang 9th Heaven Grand Emperor. 10,000 powerhouses ang nanunood ng laban. Bagamat maraming nanunood, wala talagang nakakaalam kung saang universo ang pinanggalingan ni James. Gayunpaman, interesado silang makita kung gaano kalakas ang isang kababalaghan mula sa Third Universe. Sa mga nakaraang taon, walang gaanong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba't ibang universo. Kaya, hindi nila alam ang lakas ng isa't isa. Ang alam lang nila ay habang tumatagal ang isang universo, mas matatag ang landas sa langit doon. Bilang resulta, ang mga magsasaka mula sa iba't ibang universo ngunit ang parehong ranggo ng paglilinang ay magkakaroon ng magkakaibang lakas. Sa paanan ng bundok, na-activate ni Stanley ang kanyang siyam na path, at tumalas ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, siya ay kahawig ng isang war god. Gamit ang time path niya, pinahinto niya ang oras ni James. Sinadya ni Stanley na mabilis na maalis si James. Kaya, agad niyang ginamit ang time power para pigilan si James sa kanyang mga track. Agad na na-detect ni James ang time power ni Stanley at ginamit ang sarili niyang time power para pabayaan ang pag-atake. Gayunpaman, nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas. Ang pag-unawa ni Stanley sa time path ay mas mataas kaysa kay James. Hindi napigilan ng lubusan ang time power ni Stanley, bumagal ang daloy at persepsyon ni James sa oras. Samantala, hindi naapektuhan ang sense of time ni Stanley. Sumugod si Stanley sa harap ni James at ibinaba ang kamao. Binuksan niya ang dibdib ni James. Kasabay nito, isang mapanlinlang na puwersa ang gumapang sa sugat sa kanyang katawan at nagdulot ng kalituhan sa kanyang pisikal na katawan. Halika. Ibaba mo ako. Ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas para piliting kumawala sa time power ni Stanley, na nagpapahintulot sa kanyang pakiramdam ng oras na bumalik sa normal. Mabilis siyang umatras sa malayo at pinaandar ang kanyang life power para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang nakanganga na butas sa kanyang dibdib ay nagsimulang gumaling ng mabilis habang nakatingin ang lahat. Iyan ang life power. Talaga. Ginamit niya ang kapangyarihan ng landas ng buhay para pagalingin ang kanyang mga sugat. Iyon ay isang napakalakas na landas. Ang sinumang nakabisado sa landas ng buhay ay halos walang kamatayan at maaaring patuloy na pagalingin ang kanilang sarili kahit gaano pa kalubha ang mga pinsala. Ang mga powerhouse na nanunood ng labanan mula sa tuktok ng bundok ay naiinggit kay James. Ang landas ng buhay ay isa sa 5 dakilang daan. Ang pangarap ng bawat magsasaka ay makabisado kahit isa sa 5 dakilang daan. Pagkatapos gamutin ni James ang kanyang mga pinsala, naisip niya sa kanyang sarili, napakalakas ng taong ito. Samantala, nagngangalit si Stanley sa pagkadismaya. Akala niya sapat na ang isang galaw para patayin si James. Gayunpaman, nakaligtas si James sa kanyang pag-atake. Inihagis ni Stanley ang lahat ng mayroon siya. Pinagsanib niya ang kapangyarihan ng kanyang siyam na path sa kanyang palad upang bumuo ng isang malaking bola ng enerhiya. Sa parehong sandali, tinatakan niya ang nakapalibot na espasyo ni James. Tinangka ni James na gamitin ang space path para makatakas ngunit hindi ito nagtagumpay. Lumutang si Stanley sa ere habang unti-unting nabuo ang energy ball sa kanyang harapan.
Ang energy ball ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanyang 9 na path powers. Ito ay tulad ng isang napakalaking araw na lumilipad sa kalangitan at naglabas ng nakakatakot na aura. Isang malakas na magnetic field ang nabuo sa paligid ng bola ng enerhiya na naging sanhi ng pagiging hindi matatag sa paligid. Ang mga kalapit na path ay lalong naging hindi matatag. Walang lugar para makatakas si James, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi ang subukan at depensahan laban sa pag-atake ni Stanley. Itinaas ni James ang kanyang kamay at pinagsama ang kanyang 16 na path powers para bumuo din ng sarili niyang malaking energy ball. Ang bola ng enerhiya ay sumugod upang harangin ang pag-atake ni Stanley. Boom! Ang dalawang bola ng enerhiya ay sumabog laban sa isa't isa sa kalagitnaan ng hangin. Ang lahat sa lugar ay tila nag-freeze sa lugar ng magbanggaan ang dalawang puwersa. Nagsimulang magsanib ang dalawang puwersa, nagsisikap na lamunin at daijin ang isa. Ang buong sitwasyon ay tumagal ng ilang segundo. Ilang sandali pa, nagsimulang malaglag ang energy ball ni James. Dinaig ng energy ball ni Stanley ang energy ball ni James at nagpatuloy sa pagkirot sa kanya. Nang makita niya ito, agad na napagtanto ni James na mas mahina siya kay Stanley. Swoosh! Ang bola ng enerhiya ay patuloy na bumagsak mula sa langit ng may matinding puwersa. Maya-maya, inches na lang ang taas ng ulo ni James. Bagamat nabasag na ang nakapalibot na espasyo, isang malakas na puwersa ang nagbuklod sa espasyo sa paligid ni James. Dahil dito, siya ay hindi makakilos at ganap na hindi makatakas. Damn it! Bakit ang lakas niya? Namutla ang mukha ni James, at tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang kamatayan na malapit sa kanya. Hindi na siya nag-abalang itago ang kanyang lakas. Ipinatawag niya ang kanyang elemental path seals of Genesis. Agad silang sumabog gamit ang elemental power at nagsanib para bumuo ng isang napakalaking elemental wheel. Pinahinto ng elemental wheel ang malaking energy ball. Boom! Ang bola ng enerhiya ay bumagsak sa elemental wheel. Isang matinding shockwave ang kumalat sa paligid. Nabasag din ang elemental wheel ni James sa pagtama, at bumalik sa elemental path seals ng Genesis, na lumubog pabalik sa kanyang katawan. Ang puwersa mula sa banggaan ng dalawang napakalawak na puwersa ay nagtanggal ng selyo ni Stanley kay James. Malaya nang makagalaw muli si James nang bumalik sa kanyang katawan ang elemental path seals ng Genesis. Pagkatapos niyang makagalaw muli ay agad siyang nawala sa paningin. Sa sandaling umalis siya sa lugar, ang bola ng enerhiya ay bumaba at nawasak ang espasyo. Sa kabutihang palad, naprotektahan ng Heavenly Path ang lugar at napigilan ang pagkawasak na kumalat ng napakalayo. Bilang resulta, ang espiritual na bundok ay hindi nawasak. Sa di kalayuan, hingal na hingal si James. Masyadong malakas ang kanyang kalaban mula sa Third Universe. Ginamit niya ang elemental path seals ng Genesis para bumuo ng elemental wheel na ginawa mula sa macrocosm power. Gayunpaman, ang bola ng enerhiya ni Stanley ay nabasag ito ng madali. Gaya ng inaasahan mula sa isang nangungunang prodigy ng Third Universe. Si Stanley ay may kakayahang pagtagumpayan ng macrocosm power. Alam ni James na ito ay dahil ang kanyang cultivation rank ay masyadong mababa. Kung sila ay nasa parehong ranggo, si Stanley ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Sa malayong taluktok ng bundok, nagsimulang talakayin ng lahat ang kanilang nasaksihan. Iyon ay mga elemental path seals ng Genesis. Siya ay tiyak na isang puwersa na dapat isaalang-alang. Pinagsama niya ang 5 elemento ng Genesis sa kanyang mga elemental path seals upang bumuo ng mga elemental path seals ng Genesis. Ang 5 elemento ay nagtutulungan sa isa't isa upang bumuo ng isang bago, misteryosong kapangyarihan. Talaga, kung hindi dahil sa kanyang mababang ranggo sa paglilinang, ang kapangyarihang nilikha ng kanilang pagsasanib ay sapat na upang patayin si Stanley. Saang universo galing ang lalaking iyon? Hindi ko pa siya nakikita sa aking universo. Sa aking universo, ang 5 elemento ng Genesis ay kinuha lahat ng iba't ibang mga powerhouse. Marami sa mga nanunood ang nagulat sa lakas ni James. Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga elemental path seals ng Genesis na sumailalim sa elemental inversion ay maaaring makagawa ng macrocosm power.
Dahil malayo pa ang kanilang hanay sa isang macrocosm ancestral god, hindi nila maramdaman ang macrocosm power. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ng macrocosm gods na lampas sa bagong universo ang macrocosm power na nagmumula kay James. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagpahayag ng kasiyahan. Medyo nakakabilib ang batang iyon. Malaki ang potensyal niya. Akala ko ang 12th universe ay nagpadala ng isang sakripisyong tupa. I wasn't expecting na magiging prodigy siya na may malaking potential. Kung maabot niya ang tuktok ng quasi-ancestral god rank, siya ay magiging isang powerhouse na hihigit sa mga kahanga-hangang universo. Ang isa pang macrocosm ancestral god ay tumango at nagsabi, talaga. Pambihira siyang talented. Pinagsama niya ang 5 elemento ng Genesis sa kanyang elemental path seal sa pamamagitan ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang upang lumikha ng macrocosm power. Na-inspire ako sa taktika niya. Kapag bumalik ako sa aking universo, kukunin ko ang 5 elemento ng Genesis at maaari ring lumikha ng isang bagong macrocosm power upang mapabuti ang aking lakas. Tingnan natin kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Sa pagkakataong ito, ang mga kababalaghan mula sa lahat ng dako ay nagtipon sa bagong universo. Anuman ang mangyari, ito ay magiging isang kawili-wiling pag-unlad. Hindi magtatagal bago bumangon ang isang bagong macrocosm ancestral god. Ang macrocosm ancestral gods mula sa iba't ibang universo ay nagmamasid sa mga kaganapan sa bagong universo mula sa likod ng mga eksena. Lahat sila ay nagulat sa performance ni James. Hindi nila inaasahan na ang ika-12 sansinukob na pinakamahina sa iba, ay magkakaroon ng gayong matalinong may walang pigil na potensyal. Kung gagabayan ng tama, tiyak na siya ay magiging isang macrocosm ancestral god. Higit pa rito, hindi niya kailangang maghintay ng pagkakataon o makakuha ng malaking kapalaran. Hanggat kaya niyang itaas ang kanyang cultivation rank, ay tiyak na magiging isang macrocosm ancestral god. Samantala, pagod na nakaupo si James sa ibabaw ng isang espiritual na bundok sa Fire Realm. Kahit na siya ay matagumpay na nakatakas sa labanan, siya ay napagod dahil si Stanley ay isang mahigpit na kalaban. Ginamit niya ang kanyang elemental path seals ng Genesis at elemental will ngunit nabigo pa rin na ilihis ang pag-atake ni Stanley. Sa sandaling iyon, nalaman ni James kung gaano kakilakilabot ang mga powerhouse ng ibang universo. Bukod dito, hindi man lang nilagyan ng chaotic treasure si Stanley. Mapapawi kaagad si James kung gagamit si Stanley ng chaotic treasure. Kahit na gamitin niya ang lahat ng kakayahan at kayamanan na nasa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong manalo. Samantala, nahihirapang huminga si Stanley, na parabang dinidiin ng bundok ang kanyang dibdib. Parehas siyang nabigla sa lakas ng kanyang kalaban. Sa kabila ng pagbibigay ng lahat ng mayroon siya, hindi niya nagawang pumatay ng isang Ninth Heaven Grand Emperor. Kung babalik ito sa Third Universe, maituturing siyang isang katatawanan. Tinitigan ni Stanley si James at dahan-daang sinabing, "You're impressive. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal laban sa akin." "Hoy, ikaw!" Sa sandaling iyon, isang matamlay na boses ang nagmula sa tuktok ng isang espiritual na bundok sa di-kalayuan. "Ikaw talaga ang B****, no? Kung away ang hinahanap mo, ihahatid kita." Di nagtagal matapos ang boses na nagpahayag ng may kumpiyansa, isang mabilog na magsasaka na nakasuot ng maluwag na damit ay dumating. Ang chubby cultivator ay nag-hover sa hangin, tumingin kay Stanley, at mahinang sinabi. "Nasa tuktok ka ng quasi-ancestral god rank. Hindi ka ba nahihiya na kunin ang isang taong mas mababa ang ranggo kaysa sa iyo? Sinusubukan mo bang makialam sa mga gawain ko, **S. Pinandilata ni Stanley ang chubby cultivator. "Tama. Tatapusin ko na ang kalokohang ito. Isaad ang iyong pangalan, taga saan ka, at sino ang iyong guro?" tanong ni Stanley. Natakot si Stanley na ang chubby cultivator ay talagang isang kahanga-hangang tao. Wala pang isang chaotic treasure ang lumitaw sa bagong universo, at naramdaman niyang hindi na kailangang masaktan ang isang makapangyarihang magsasaka dahil sa pakikipag-away niya kay James. Mabagal na sagot ng chubby cultivator. "Ipinanganak ako sa 12th universe at naglalakbay sa iba pang universo kasama ang aking Grandmaster. Napuntahan ko na ang bawat kalawakan.
Tandaan ang aking pangalan. Siya si Henrik Declan. Makabubuting tandaan mo rin ang pangalan ng aking Grandmaster, Yuki Adernally. Pumikit si Henrik sa himpapawid at tinitigan pabalik si Stanley. Si Stanley ay mula sa Third Universe, na medyo advanced na may matatag na heavenly path. Bukod dito, ang kanyang mentor ay isang macrocosm ancestral god. Gayunpaman, hindi natakot si Henrik. Samantala, napatulala si James sa biglang pagsulpot ni Henrik. Henrik, bakit nandito si Henrik? Ang taong nagturo sa aking guro. Ibig bang sabihin ay isa sa mga alagad ni Yukiya ang kanyang guro? Isip ni James. Muli, nalaman niya ang tungkol kay Yukiya. Hoy, bro. Gusto kitang makilala dito. Lumingon si Henrik at tumingin kay James na tuwang-tuwa. Bahagya siyang napaatras at sinabing, "Oy, nakikialam lang ako kasi hindi ko nagustuhan kung paano niya binubuli ang isang mas mahina sa kanya." Sinong tinatawag mong bro? Huwag kang biglang umarte na parang magkaibigan tayo. Hindi ka qualified na maging kapatid ko. Natigilan si James. Anong nangyayari? Mukhang hindi ako nakikilala ni Henrik. Matapos ay proseso ang nangyari, bumalik si James sa realidad at nagtanong, galing ka ba sa hinaharap? Kinabukasan. Ano ba yan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bahagyang umiling si Henrik. Sinabi ng kanyang sagot kay James na ang kasalukuyang Henrik ay hindi mula sa hinaharap. Hindi kataka-taka na talagang naging palakaibigan si Henrik sa kanya noong una nilang pagtatagpo sa hinaharap. Nauna na silang nagkita noong Primeval Age. Kaya, ang hinaharap na si Henrik ay naranasan na ang lahat ng nangyayari sa kasalukuyan sa Primeval Age. Kasunod ng loika na iyon, ang lahat ay paunang natukoy na at hindi magbabago sa hinaharap. Kung hindi, ang hinaharap na mga karanasan ni Henrik ay magiging iba, at iyon ay lalabag sa mga tuntunin ng universo. Siguro na pagkamalan kitang iba. Magalang na hinarap siya ni James, "Nice to meet you. Ang pangalan ko ay James Caden. Galing din ako sa 12th Universe." Tumango si Henrik at sinabing, "Alam ko." Alam na niya na si James ay mula sa 12th Universe. Alam niyang ang 12th Universe ay nagpadala lamang ng isang tao sa 13th Universe, at ang taong iyon ay si James Caden. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa background ni James. Inutusan lang siyang magtungo sa bagong universo at makipagkita kay James. Naiintriga pa rin si James sa lahat. Noong una silang nagkita, alam ni Henrik ang tungkol sa mga kaganapan sa hinaharap, kabilang si Brielle na naging unang tao na umabot sa Emperor rank sa Apocalypse Age. Noon, nag-aalinlangan si James at naghinala pa na si Henrik ay mula sa malayong hinaharap. Sa kabila nito, nakilala niya si Henrik noong Primeval Age. Kaya, inakala ni James na si Henrik ay hindi mula sa hinaharap ngunit sa halip, isang taong nabuhay ng napakahabang panahon. Sinagot ang mga tanong ni James tungkol sa kung paano naging Demon Realms Lord ang isang mababang ranggo na cultivator. Kahit na ito ay isang utos mula sa kanyang guro, hindi siya tatanggapin ng mga kapangyarihan ng Demon Realm. Samantala, galit na tumitig si Stanley. Ang isa pang cultivator ay nagpakita ng biglaan at siya ay isang misteryosong tao na nag-aangkin na naglakbay sa maraming mga universo. Bahagyang natakot si Stanley sa kanya. Maya-maya, inayos niya ang sarili at malamig na sinabi, "Wala akong pakialam. Papatayin ko siya." Pinandilatan siya ni Henrik at sinabing, "Kailangan mo muna akong lampasan." Isang nakakakilabot na pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula kay Henrik. Ang enerhiya ni Henrik ay binubuo ng 9 na uri ng kapangyarihan. Hindi naman mababa ang aura niya kaysa kay Stanley. Sa katunayan, si Henrik ay tila mas malakas kaysa kay Stanley. Agad naman siyang sinugod ni Stanley. "Tumayo ka!" Sigaw ni Henrik kay James, saka humakbang para ilihis ang atake ni Stanley. Nagmamadaling umalis si James. Boom! Naglapat ang kanilang mga palad sa isa't isa, at naghalo ang dalawang puwersa sa isa't isa na naging sanhi ng pagbuo ng black hole sa kawalan. Sa kabutihang palad, napigilan ng heavenly path ang puwersa at napigilan ang paglaki ng black hole. Parehong dinala nina Henrik at Stanley ang kanilang buong lakas upang tiisin ang isa't isa. Napabuga ng lakas si Stanley at umubo ng dugo. Samantala, matatag na tumayo si Henrik sa pwesto. Pagkatapos nilang makipagpalitan ng suntok,
kitang-kita ang kanilang pagkakaiba sa lakas. Si Henrik ay bahagyang mas malakas kaysa kay Stanley. Dumilim ang mukha ni Stanley at nakakatakot. Pinandilatan niya si Henrik at sinabing, "Malakas ka. Aalisin ko muna ang issue. Gayunpaman, tatandaan ko ang nangyari dito at sisiguraduhin kong may paghihiganti ko si Pierre sa hinaharap." Mahinahong sinabi ni Henrik, "Ihahatid kita anumang oras." Maraming kababalaghan ang nanood sa labanan habang ito ay naganap. Parang medyo mabigat ang chubby na iyon. Si Stanley ay mula sa Third Universe, at ang Heavenly Path doon ay napaka-stable. Malamang isa siya sa pinakamalakas na magsasaka dito. Sa kabila noon, ang suntok ni Henrik ay nagpasuray-suray sa kanya. Ang mataba na magsasaka ay dapat nakatumbas ng mga kahanga-hangang gawa ng unang universo. Sang-ayon ako. Kahit na walang chaotic treasure, ang kanyang lakas ay maaaring mailagay sa tuktok sa bagong universo na ito. I wonder kung meron siyang chaotic treasure. 1/3. Maraming tao ang nag-usap tungkol sa away. Nabigla sila sa lakas ni Henrik. Pumayag si Stanley dahil sa takot kay Henrik. Kaya, ang labanan ay biglang natapos. Lumapit si Henrik kay James, tumingin sa kanya, at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Umiling si James at sinabing, "Okay lang ako." Henrik praised him, "You're rather impressive. Kahit na ikaw ay isang Ninth Heaven Grand Emperor, nagtagumpay ka sa kanyang pag-atake." Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. "Umakyat tayo sa bundok para maghintay," sabi ni Henrik. Sumunod si James sa likuran niya, lumilipad patungo sa isang malayong espiritual na bundok. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa tuktok ng bundok. Lahat sila ay naglabas ng lakas at kasing lakas ni Stanley. Nakahanap si Henrik ng malaking bato at naupo. Alam ng iba na magiging problema ang pakikipag-usap kay Henrik, kaya lahat sila ay lumayo sa kanya. Tumingin si James kay Henrik at nagtanong, "Kilala mo ba si Yukia?" Tumingin sa kanya si Henrik, tumango, at sumagot, "Naglibot ako sa iba pang universo kasama niya." Naintriga sa kanyang sagot, umupo si James at tinanong si Henrik na magpaliwanag. "Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kanya? Sino ba talaga siya, at saan siya nagmula?" Naging mataimtim ang ekspresyon ni Henrik. Tumingin siya sa paligid nila, tumayo, at sinabi, "Sundan mo ako." Pagkatapos magsalita, nilisan niya ang espiritual na bundok. Sumunod naman si James sa likod niya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang tiwangwang na kagubatan. Sumandal si Henrik sa isang malaking puno, tumingin kay James, at nagtanong, "Familiar ka rin ba sa aking Grandmaster?" Bahagyang umiling si James. "Hindi ko siya kilala ng personal, pero narinig ko na siya dati." "Ganun ba?" Si Henrik ay tumingin kay James nang may pagdududa at nagsalita, "Siya ay isang napaka-misteryosong tao, at halos walang sinuman sa 12th Universe ang nakakaalam tungkol sa kanya. Kahit na ang kasalukuyang Panginoon ng ika-12 universo ay nakakalimutan tungkol sa kanyang pag-aral, kaya saan mo siya narinig?" Hindi na nag-abalang magpaliwanag si James dahil masyadong komplikado ang buong bagay. Nang makitang tahimik si James, sinabi ni Henrik, "Hindi ako sigurado sa pinanggalingan niya. Hindi ko nga alam kung nagmula ba talaga siya sa 12th Universe. Ang alam ko lang ay clone talaga ang Grandmaster ko. Ang kanyang pangunahing katawan ay tila may hinahanap. Isang clone." Nagulat si James. Alam niyang napakalakas na tao ni Yukia. Gayunpaman, nalaman niya kay Henrik na isa lamang itong clone. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang kanyang tunay na katawan. Si Henrik ay gumagalang ng may paggalang habang pinag-uusapan niya si Yukia. "Walang kapantay ang lakas ng aking Grandmaster. Bagamat ngayon ko lang nakita ang kanyang clone, alam kong kaya niyang pinakamahusay ang Panginoon ng 12th Universe. Kung siya ay may kaunting hilig, madali niyang maalis si Hadad." Gayunpaman, hindi siya mapakali sa kanya dahil mayroon siyang mas malaking plano. Nang marinig ito, nagtanong si James. "Anong plano niya?" Umiling si Henrik at sinabing, "Hindi ko alam." "Anong itsura ni Yukia? May portrait ka ba sa kanya? Maaari mo bang ipakita sa akin?" Ako, nag-alinlangan si Henrik. Nakita niya talaga si Yukia dati. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay dapat na isang sekreto,
at binalaan niya ito na huwag ibunyag ito sa iba. Pasensya na po. Binalaan niya ako na huwag ihayag sa iba ang kanyang hitsura. Sige. Pinigilan ni James na mas lalong sumilip. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, masasabi ni James na si Yukiya ay isang napaka-misteryosong tao. Naghinala siya na hindi siya nagmula sa 12th universe at posibleng mula sa ibang universe. Wala ring ideya si James kung ano ang mga plano ni UK. Nahulog siya sa tahimik na pag-iisip. Inaalala ang mga nakaraang pangyayari, pumunta si Yukiya sa Silent City of Death bago ito. Ang Silent City of Death ay isang lungsod sa ika-12 universo na naging prominent sa panahon ng paghahari ng Holy Master of Nothingness. Nang sumiklab ang madilim na alitan, maraming makapangyarihang tao ang pumasok sa Silent City of Death upang lumaban sa hukbo ng Dark World. Gayunpaman, ang mga powerhouse na ito ay halos ganap na naalis. Pagkatapos noon, ang Silent City of Death ay naging isang mapahamak na lugar at nanatili sa labas ng Mount Nothingness. Nauna na rin si Yuki sa Dark World at nag-iwan ng palasyo para kay Emperor Jabari. Siya ay nagpakita noong Primordial Age upang lihim na magturo kay Emperor Jabari at gawin siyang isang makapangyarihang magsasaka. Saglit na naunawaan ni James ang nakaraan ni Emperor Jabari. Nang tuluyan na siyang lumakas, nawala si Yukiya. Pagkatapos nito, ginugol ni Emperador Jabari ang kanyang buong buhay sa paghahanap sa kanya. Sa huli, pinatay siya ng Heavenly Path habang tinangka niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa kabutihang palad, mayroon siyang backup na plano at nagtanim ng isang fragment ng kanyang kaluluwa sa Celestial Abode. Pagkatapos, nakuha ni James ang Celestial Abode na naiwan ni Emperor Jabari. Sa loob ng Celestial Abode ay si Sophie, ang anak ng isang war god mula sa sinaunang Heavenly Court Age. Noong mahina pa siya, marami siyang tinulungan ni Sophie. Pagkaraan ng ilang oras, umalis si Sophie, at ang fragment ng kaluluwa ni Emperor Jabari ay lumitaw upang patuloy na tulungan siyang lumakas. Magkasama silang pumasok sa Dark World ng nagkataon. Si Emperor Jabari ay nakakuha ng ilang impormasyon mula kay Yukiya at tila marami siyang natutunan. Bukod dito, nakakuha din si James ng isang gukon na iniwan ni Yukiya. Sa kalaunan, ginamit ni Emperor Jabari ang blossoming technique at matinding na sugatan ang isang Heavens Adjudicator. Pagkatapos, pumasok siya sa madilim na mundo bilang isang kaluluwa, na nagsasabing gusto niyang sundan ang yapak ni Yukiya. Bagamat ang lahat ng mga kaganapang ito ay naganap sa iba't ibang edad, ang mga ito ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay. Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay tila nakatakdang mangyari. Ano ang iniisip mo? Boses ni Henrik ang nanggaling sa tabi niya. Nawala sa pag-iisip si James, mahinang umiling, at sinabing, wala lang. Tumingin siya kay Henrik at nagtanong, kilala mo na ba ako noon pa man? Umiling si Henrik at sinabing, hindi ko sasabihing matagal ko nang alam. Ang aking master at ako ay orihinal na naghahanap ng chaotic treasure sa loob ng chaos. Gayunpaman, biglang lumitaw ang bagong universo. Dinala ako ni Master dito at sinabihan akong makipagkita sa iyo. Bukod dito, sinabi rin niya na ikaw ang pag-asa para sa ating kinabukasan. Ikaw ang magniningning na liwanag na magliliwanag sa madilim na kinabukasan. Natigilan si James sa sinabi niya. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Isip ni James. Ang amo ba ni Henrik ang naging Panginoon ng Demon Realm noong Primordial Age matapos ilihis ang pag-atake ng Demon Realm sa Human Realm at naging sanhi ng kasunod na pagbagsak nito? Lalong naguluhan si James. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang iniisip. Natitiyak niyang malalaman din ang katotohanan sa madaling panahon. May iba ka pa bang gustong itanong? Nagtataka ang mga mata ni Henrik kay James. Umiling si James at sumagot. Hindi. Kung ganoon, bumalik tayo. Tumalikod si Henrik at nagtungo sa malayong espiritual na bundok. Sinundan siya ni James at nagtanong. Magkakaroon ba ng magulong kayamanan sa espiritual na bundok na ito? Si Henrik, na nasa unahan, ay umiling at sinabing, hindi ako sigurado. Gayunpaman, ang lahat ay nag-iisip na mangyayari ito. Sinasabi rin na ang isang powerhouse mula sa 4th universe ay nakakuha ng isang pambihirang kayamanan na may kakayahang hulaan kung saan lalabas ang mga bagong chaotic treasure sa bagong universo.
Kahit papaano ay may lumabas na balita, at kumalat ang balita tungkol dito. Bilang resulta, hindi mabilang na mga kababalaghan ang nagtipon dito. I see, mahinang sagot ni James at tumahimik. Hindi nagtagal ay bumalik ang dalawa sa espiritual na bundok. 10,000 prodigy mula sa iba't ibang universo ang natipon sa tuktok ng bundok, naghihintay na lumitaw ang unang Chaotic Treasure ng ika-13 universo. Ang pag-alis nina James at Henrik sa espiritual na bundok ay nakakuha ng maraming atensyon. Pagbalik nila, maraming mata ang nakatutok sa kanila. Hindi pinansin ni Henrik ang mga mausisa na tingin at naglakad patungo sa isang bakanteng lugar. Mahinahon siyang umupo sa isang malaking bato, tumingin sa ilang powerhouse na malayo sa kanila, at sinabing, "Mukhang hindi nalilito ang Chaotic Treasure. Paano kung mag-spar tayo saglit? Tataya ako ng quasi-chaotic treasure, at kung sino man ang matalo sa akin ay maaaring magkaroon nito." Tila masigasig si Henrik na lumaban sa mga powerhouse ng ibang universo at handa pa siyang mag-alok ng quasi-chaotic treasure bilang gantimpala. Ang quasi-chaotic treasures ay mas malakas kaysa sa ancestral god weapons ngunit hindi sapat ang lakas para ituring na isang tamang chaotic treasure. Sa partikular, ang chaotic treasures ay ipinanganak sa chaos at lilito sa pagsilang ng isang bagong universo. Sa kabilang banda, ang quasi-chaotic treasures ay ginawa ng mga makapangyarihang magsasaka. Bagamat mas mababa sila sa chaotic treasures, ang quasi-chaotic treasures ay kapansin-pansin pa rin ng mga sandata.com kahit na ang macrocosm ancestral gods mula sa ibang mga universo ay maaaring walang quasi-chaotic treasure. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang sinabi ni Henrik. Isang powerhouse ang humakbang at nagtanong, "Seryoso ka ba?" Ngumisi si Henrik at sinabing, "Oo naman. Ako ay isang tao ng aking salita." Pagkatapos magsalita, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Isang puting liwanag ang lumitaw mula sa kanyang palad, at isang kalasag ang lumitaw sa paningin. Ang kalasag ay hindi ganoon kalaki at halos 1 metro ang haba at lapad. Mayroon ding mga mahiwagang inscription na nakaukit sa ibabaw ng kalasag. Isang macrocosm ancestral god na may 4 na macrocosm powers ang personal na gumawa ng kalasag na ito gamit ang ilang bihirang materyales mula sa chaos. Ito ay isang tunay na quasi-chaotic treasure na may napakalakas na depensa. Kung ang isang cultivator sa tuktok ng Kylem ancestral god rank ay gagamit ng kalasag na ito, maaari niyang labanan ang buong lakas na pag-atake mula sa isang macrocosm ancestral god na may isang macrocosm power. Pagkatapos magsalita, lumingon si Henrik kay James. Kung makukuha ng batang ito ang kalasag, madali niyang malalabanan ang lahat ng tao rito. Natawa si James sa sinabi niya. Tiyak na marunong magbiro si Henrik. Ang 5 elemento ng Genesis ay chaotic treasures. Bagamat sila ay nasa pinakamababang grado, maaari pa rin silang bumuo ng macrocosm power kapag pinagsama. Dati, ginamit ito ni James laban kay Stanley at halos hindi niya napigilan ang kanyang pag-atake. Kasunod ng loika na ito, halos imposibleng ilihis ang pag-atake ni Stanley kung gagamitin niya ang kalasag ni Henrik. Tila nabasa ni Henrik ang iniisip ni James. Sinaman niya ito ng tingin at sinabing, "Anong alam mo? Kahit na ang iyong elemental path seals of Genesis ay isang makapangyarihang asset, isa itong supernatural power para sa pag-atake. Hindi ito defensive technique." Alam ni Henrik ang tungkol sa elemental path seals of Genesis ni James. Alam niya na ang mga ito ay para sa opensa hindi sa pagtatanggol. Hindi sumasang-ayon si James sa kanyang mga labi. Sino ang nagsabi na ang mga elemental path seals ng Genesis ay purong nakakasakit? Magagamit ko sila para magsagawa ng elemental inversion at gawing elemental body ang aking katawan, naisip ni James. Gayunpaman, walang sinabi si James para pabulaanan si Henrik. Na-curious siya kung ano ang gustong makamit ni Henrik. Itinaas ni Henrik ang quasi-chaotic treasure, tumingin sa mga kahanga-hangang universo, at sinabing, "Ito ay isang pagkakataon na ayaw mong palampasin. Upang makakuha ng chaotic treasures, kakailanganin mong gumamit ng mga makapangyarihang kayamanan sa iyong sarili upang makipagkompetensya para sa kanila. Talagang gusto mo ang kalasag na ito sa iyong arsenal kapag dumating ang oras upang labanan para sa isang chaotic treasure."
Tumingin si Henrik sa lahat ng may nakakalokong ngiti. Seryoso ka, taba *S. Sinumang makakatalo sa iyo ay malayang kunin ang quasi-chaotic treasure. Ang ilan ay nag-aalinlangan sa mga salita ni Henrik. Bakit magiging tanga ang isang tao para mag-alok ng quasi-chaotic treasure para makipag-spar lang sa iba? Seryosong sagot ni Henrik. Oo naman. Sa turn, gusto kong tumaya ka ng malalakas na Empyrean herbs. Isang powerhouse sa gitna ng karamihan ng tumugon. Anong uri ng Empyrean herbs ang hinahanap mo? Sabi ni Henrik, lahat kayo ay mga kahanga-hanga mula sa iba't ibang universo at dapat magkaroon ng lahat ng uri ng Empyrean herbs. Ang mga halamang gamot na ito ay inuri din ayon sa mga grado. Wala akong pakialam sa mga normal at tatanggap lang ako ng Empyrean herbs na mas mataas sa Ancestral God rank, also known as Ancestral herbs. Siyempre, kung sino man ang may macrocosm herbs, mas maganda iyon. Dinala sa buong lugar ang boses ni Henrik. Nang marinig ito, maraming mga powerhouse ang nagsimulang mag-isip ng malalim. Bagamat bihira ang mga Empyrean herbs, mas mababa ang halaga nito kaysa sa quasi-chaotic treasure. Ang isang macrocosm herb ay halos kasing halaga ng isang quasi-chaotic treasure. Ang ancestral herbs at macrocosm herbs ay nabuo ng mga puwersa ng langit at lupa at matatagpuan lamang sa ilang mahiwagang lugar. Gayunpaman, ang quasi-chaotic treasures ay ginawa mula sa hindi mabilang na mga bihirang materyales. Ito ay hindi isang bagay na maaaring likhain ng isang ordinaryong macrocosm ancestral god. Isang powerhouse ang agad na humakbang at nagsabi, sige. Tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Naglabas siya ng isang maliit na puno ng lila na may bungang lila na halos kasing laki ng kamao. Naglabas ito ng nakamamanghang lilang liwanag at tila kapansin-pansin. Ito ay isang halamang ancestral god rank. Ang lahat ng tumutubo dito ay may mga kahanga-hangang katangian. Kahit isang dahon ay kayang buhayin ang patay. Ang bunga nito ay higit na pambihira. Agad na nagningning ang mga mata ni Henrik. Naguguluhang tumingin si James kay Henrik at nagtanong, maaaring bihirang halaman iyon ngunit, mas mababa pa rin ito sa quasi-chaotic treasure. Dahado ka sa pangangalakal. Thirst, tumahimik ka na lang. Tumingin si Henrik kay James, ayaw magpaliwanag. Pagkatapos, sinabi niya, sa pagsisikap na maging patas, ipasa natin ang ating mga taya sa batang ito. Tinuro niya si James. Oo naman. Agad namang sumang-ayon ang naghahamon at inihagis ang lilang puno kay James. Sinalo ito ni James na may nagtatakang ekspresyon. Sa sandaling iyon, ibinigay din ni Henrik ang kalasag kay James. Pagkatapos, lumipad si Henrik sa open field sa harap nila. Isang malakas na aura ang agad na lumabas sa kanyang katawan, at sinabi niya, gumawa ka. Ang kanyang kalaban ay tumanggi na madaig at agad ding lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang naghahamon na tumaya sa misteryosong at maliit na puno ay isang lalaking mukhang nasa 30s. Nakasuot siya ng kulay abong robe, parisukat ang mukha na may makakapal na kilay at malalaking mata. Siya ay tumingin lubhang matigas ang ulo. Siya ay nagmula sa ika-10 universo at may kahanga-hangang background. Sa ika-10 universo, mayroong 3 macrocosm ancestral gods. Nagkataon na siya ay disipulo ng isa sa mga macrocosm ancestral god na ito. Ang naghahamon ay kumbinsido sa kanyang sariling lakas. Gayunpaman, hindi siya nagtataglay ng chaotic treasure. Ngayong may nag-aalok ng quasi-chaotic treasure para lang sa sparring, sinamantala niya ang pagkakataon. Kung makukuha niya ang quasi-chaotic treasure, tataas ang kanyang lakas. Kaya naman, handa siyang kunin si Henrik. Matalo man siya, isang Empyrean herb lang ang mawawala sa kanya. Sa larangan ng digmaan, ipinahayag ng dalawa ang kanilang makapangyarihang aura. Ilang sandali pa, nagsimula na ang labanan. Agad na giniba ang mga nakapaligid na lugar. Sa kabutihang palad, ang lugar ay may proteksyon ng Heavenly Path at nabawasan ang pinsala. Gayunpaman, isang maliit na lugar pa rin ang nawasak. Napakahusay ng challenger mula sa 10th universe, at pinilit si Henrik na umasa sa mga depinibo at umiiwas na maniobra. Si Henrik ay patuloy na nasugatan at nasa bingit ng pagkatalo. Nang tila siya ay mawawalan na ng kakayahan, bigla niyang binomba ang kanyang kalaban ng magkakasunod na pag-atake, na pinaikot ang tubig sa isang sandali.
Matapos siyang talunin, humiga si Henrik sa lupa at hingal na hingal. My turn. Sa sandaling iyon, isa pang powerhouse ang lumabas. Binato niya si James ng ancestral herb at agad na sinugod si Henrik.com na nakahiga sa lupa. Nagulat si Henrik na sumigaw, "Hoy! Wala ka bang dignidad? Nasugatan na ako. Dapat hayaan mo man lang akong magpahinga bago umatake." Bago pa matapos magsalita si Henrik, isang nakakatakot na puwersa ang bumungad sa kanya. Gamulong si Henrik sa lupa at umiwas sa pag-atake. Ang labanan ay napaka one-sided at iniwan si Henrik sa isang dehado. Gayunpaman, nagawa ni Henrik na iwasan ang bawat pag-atake. Nagtagal ang laban. Sa huli, sa wakas ay nakahanap si Henrik ng butas at matinding nasugatan ang kanyang kalaban at pinahina siya. Nanalo si Henrik ng dalawang magkasunod na laban at nakakuha ng dalawang ancestral herbs. Kinaladkad niya ang nasugatan niyang katawan papunta kay James, at nakangiting sinabi, "Ibigay mo sila sa akin." Mas sooner ang iniabot ni James ang ancestral herbs kay Henrik. "Hoy, Fatty! Gusto ko rin pumunta." Napaka-generous din ng bagong challenger sa kanyang alok. Agad siyang naglabas ng ancestral herb at naghanda kaagad sa pakikipaglaban. Nairita ang ungol ni Henrik, "Hindi mo ba nakikitang nasugatan ako? Hindi mo ba ako bibigyan ng konting paghinga? Kung ito ang magiging laro, pagkatapos ay magpapatuloy ako sa pakikipaglaban kahit gaano ako nasaktan. Ang sinumang pumatay sa akin ay lalayo kasama ang quasi-chaotic treasure na ito." Inilabas ni Henrik ang lahat. Ang mga labanan ay nagpatuloy ng walang tigil sa espiritual na bundok. Tinalo niya ang powerhouse pagkatapos ng powerhouse. Maraming powerhouses ang handang mag-alok ng ancestral herbs para makuha ang kanyang quasi-chaotic treasure. Nagtamo ng matitinding sugat si Henrik ngunit patuloy na natalo ang kanyang mga kalaban. Matapos ang mahabang panahon na labanan, natalo niya ang higit sa 30 katao. Nagkalat sa kanyang katawan ang mga sugat at hiwa. Ang kanyang damit ay ginutay-gutay, at ang kanyang balat ay hiniwa ng maraming malalakas na sandata. Maging ang kanyang mga buto ay nalantad at nasira. Napagod na siya. Ang quasi-chaotic treasure ay magiging akin. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang lumukso upang samantalahin ang pagod ni Henrik. Pagkatapos ng mahabang laban, isa na namang challenger ang nahulog. Paanong napakakulit ng taong grasa na ito? Buhay pa rin siya sa kabila ng matinding sugat niya. Malamang nasa huling hininga na siya. Hayaan mo akong subukan ito. Habang mas nasaktan si Henrik, mas makapangyarihang mga magsasaka ang humakbang upang hamunin siya. Gayunpaman, lahat sila ay natalo. Hawak na ni James ang daan-daang ancestral herb sa kanyang mga kamay sa puntong ito. 10,000 tao ang nagtipon sa ibabaw ng espiritual na bundok. Matapos marinig na may sumiklab na labanan sa tuktok ng bundok, ilang mga powerhouse sa paanan ng bundok ay umakyat din sa bundok upang manood ng mga laban. Sa sandaling iyon, ang bundok ay masikip sa mga tao. Humiga si Henrik sa lupa ng mahina, at mahina ang kanyang aura. Siya ay tila pagod at lubhang mahina. Gayunpaman, siya ay nasa parehong estado sa mahabang panahon. Sa ilang sandali, walang nang-ahas na hamunin siya. Ihahatid na kita. Isang powerhouse ang tumangging sumuko. Kumuha siya ng ancestral herb, ibinigay kay James, at naglakad patungo sa larangan ng digmaan. Tumingin siya sa pagod na si Henrik at nagtanong, "Kaya mo pa bang lumaban? Kung ayaw mong mamatay, isuko mo sa akin ang quasi-chaotic treasure mo." Ginamit ni Henrik ang huling lakas niya para makaalis sa lupa. Napatingin siya sa kalaban habang hinihingal at tinutulak siya. "Cut the crap! Hindi pa ako patay. Kailangan mo akong patayin bago mo makuha ang aking quasi-chaotic treasure. Sige. Sa gusto mo." Ang naghahamon ay lumundag, agad na humarap kay Henrik at itinutok ang palad sa kanya. Agad na pinalipad si Henrik at bumagsak sa lupa. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Inakala ng naghahamon na siya ang pumatay kay Henrik. Lumapit siya kay James, iniunat ang kanyang kamay, at sinabing, "Ibigay mo." Si James ay nasa kawalan. Tila mahina ang aura ni Henrik, at siya rin ay kritikal na nasugatan. Tiyak na namatay siya sa pag-atakeng iyon, tama ba? Isip ni James.
Gayunpaman, nakita ni James na binago ni Henrik ang tubig sa mga mapanganib na sitwasyon. Matibay ang paniniwala niya na hindi patay si Henrik. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang malakas na bagzo ng hangin ang bumungad sa kanya. Bago pa makapag-react ang naghahaman, lumitaw si Henrik sa kanyang likuran at gumawa ng isang nakamamatay na suntok. May kung anong puwersa ang tumusok sa kanyang katawan at agad na nabuo ang nakanganga na sugat. Ang naghahaman ay pinasabog at bumagsak sa lupa. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Hindi nagpakita ng awa si Henrik. Nabasag ng kanyang pag-atake ang lahat ng path seals ng Challenger. Matapos talunin ang kanyang kalaban, bumagsak si Henrik sa lupa, na tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Walang ibang nang ahas na hominin siya. Talagang marunong mag-show ang matabang lalaking iyon. Gumamit siya ng quasi-chaotic treasure bilang pain para makakuha ng napakaraming ancestral herbs. Masyadong nakakangganyo ang offer niya. Ang pagpapakawala sa isang ancestral herb ay sulit sa pagkakataong makakuha ng quasi-chaotic treasure. Tinalakay ng lahat ang kinalabasan sa mga tahimik na tono. Sa puntong ito, napag-isip-isip ng lahat na nagpapanggap lamang si Henrik ng kanyang pagkahapo. Sinusubukan niyang kainin ang mga ito para salakayin siya. Nahihirapang bumangon si Henrik at napaupo sa lupa. Pagtingin sa mga tao sa malayo, mahina niyang sinabi, may iba pa bang gustong hamanin ako? Kung hindi, idedeklara ko ang pagtatapos ng hamon na ito. Walang tumugon sa kanya. Nang makitang walang nahuhulog sa kanyang panlilinlang, gumawa si Henrik ng isa pang sandata. Isa itong matalas at itim na sibat na kumikinang na may itim na liwanag at naglalabas ng mahiwagang enerhiya. Isa na naman itong quasi-chaotic treasure. Ito ay napakalakas at hindi masisira. Idagdag ko ito sa aking taya. Ang sinumang makatalo sa akin ay maaaring kumuha ng sibat at kalasag. Ang dalawang kayamanan na ito ay magiging sapat na upang makakuha ng anumang mga biyaya na lilito dito. Si Henrik ay nag-alok ng isa pang kayamanan dahil wala ng mga humahamon. Ang lahat ay agad na interesado sa dalawang quasi-chaotic treasures. Maging ang mga kahanga-hangang mula sa unang universo at pangalawang universo ay hindi maiwasang matukso ng premyo. Ang mga interesado ay walang sariling chaotic treasures. Maraming macrocosm ancestral god sa buong 12 universo na nagtataglay ng chaotic treasures. Upang matiyak na ang kanilang mga alagad ay nakakuha ng higit pang mga biyaya sa bagong universo, iniabot nila sa kanila ang kanilang chaotic treasures. Dahil dito, ang ilang mga kababalaghan sa bagong universo ay may chaotic treasures sa kanila. Kahit na ang isang macrocosm ancestral god ay matutukso ng dalawang quasi-chaotic treasures, lalo na ang quasi-ancestral gods. Bukod dito, si Henrik ay tila nang hina at naubos ng enerhiya. Ang isa pang kababalaghan ay hindi gustong pabayaan ang pagkakataong ito na mawala. Kumuha siya ng ancestral herb at isang bagong round ng mga labanan ang naganap. Ang mga labanan laban kay Henrik ay sumiklab ng walang tigil sa tuktok ng bundok. Sa tuwing si Henrik ay nasa bingit ng kamatayan, bigla na lang siyang magpapaikot-ikot at gumawa ng isang nakamamatay na suntok upang mapilayan ang kanyang mga kalaban. Hindi napigilan ni James na matawa sa saya matapos makita ang hindi mabilang na mga kalaban na natalo kay Henrik. Kasabay nito, mas naunawaan niya ang lakas ni Henrik. Kung walang chaotic treasure, ang lakas ng pakikipaglaban ni Henrik ay mairaranggo sa top 10 sa 13th universe. Ang mga away ay nagpatuloy ng ilang buwan. Pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay naunawaan na ng lahat sa kanilang paligid ang nangyayari. Kahit na parang nasa bingit ng kamatayan si Henrik, hindi na sila nalinlang sa kanyang harapan. Ang quasi-chaotic treasures ay nakatutukso, ngunit kulang sila ng lakas upang kunin ang mga ito mula kay Henrik. Samantala, ang iba pang mapagmataas na powerhouse ay hindi nag-abala sa pakikibahagi sa laro ni Henrik. Ang quasi-chaotic treasures ay hindi karapat-dapat sa kanilang paglahok. Ang kanilang mga layunin ay ang chaotic treasures, ang swerte ng bagong universo, at ang pagkakataong maging isang macrocosm ancestral god. Ito ay nagiging boring. Ngumisi si Henrik at bumaba sa lupa. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang mga paa, nawala agad ang kanyang pagod. Ilang segundo lang ang nakalipas, mukhang malapit na siyang mamatay,
ngunit ayos lang sa susunod na sandali. Nasaksihan din ng karamihan ang mabilis na paghilom ng kanyang mga sugat. Alam ko na, siya ay isang hindi tapat na magsasaka. Marami siyang niloko sa atin. Damn that fat bee asterisk starred. Marami sa mga prodigy ang nagalit kay Henrik. Lumapit si Henrik kay James na may matangkad na ngiti at nagtanong, ilang ancestral herbs ang napanalunan ko. Ginamit ni James ang kanyang divine sense para suriin ang mga bagay at sumagot. Higit sa 1,100 halamang gamot. Nakatipon si Henrik ng mahigit 1,100 ancestral herbs, ibig sabihin, natalo niya ang 1,100. Mga powerhouse sa kabuuan. Gayunpaman, hindi sila nakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Kaya, ang lahat ng mga naghahaman ay nagpigil sa anumang paraan o iba pa. Iyan lang ba ang mayroon ka? Hindi nasisiyahan si Henrik sa mga resulta. Sabi niya, I guess this'll have to do for now. Susubukan kong makakuha ng higit pa sa hinaharap. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi, ibigay mo sila sa akin. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang ancestral herbs na inimbak niya sa loob ng celestial abode. Kinuha 2/3 ni Henrik ang mga ito sa kanya at inilayo. Ibinalik din ni James ang quasi-chaotic treasures kay Henrik. Nagtataka, tanong niya, ano ang kailangan mo ng napakaraming ancestral herbs? Tahimik na tumingin si Henrik kay James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, bago tayo dumating sa bagong universo, sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang aking Grandmaster ay nag-iwan ng isang supot na kailangan niyang buksan sa bagong universo. Isang pouch. Anong nasa loob? Tanong ni James. Umiling si Henrik at sinabing, hindi ako sigurado, ngunit sinabi sa akin ni Master na magtipon ng maraming ancestral herbs at macrocosm herbs hanggat kaya ko rito. Gayunpaman, wala akong ideya kung para saan sila. Dahil clueless si Henrik, hindi na nagtanong pa si James. Sa panahon ng Apocalypse, si James ay ganap na walang kaalam-alam tungkol sa kung ano ang sinusubukang gawin ni Henrik. Ngayon, nalaman niya na ang lahat ay tila inayos ng maaga ni Ukiah. Si Ukiah ay lumitaw sa panahon ng Holy Master of Nothingness. Nasaan na ba siya ngayon? Pagtataka ni James. Henrik, nasaan si Ukiah? Saan niya iniwan ang pouch? Mayroon ba siyang kakaibang supernatural power? Paano niya nalaman ng maaga ang tungkol sa paglikha ng 13th universe? Hindi mo dapat pagdudahan ang mga kakayahan ng aking Grandmaster. Lalong naging curious si James sa totoong pagkatao ni Ukiah. Gayunpaman, halos kasing dami niyang alam si Henrik. Dahil dito, walang choice si James kundi dahan-dahan siyang imbestigahan. Nga pala, kailan lalabas ang chaotic treasure? Tanong ni James. Alam ni James na hindi siya makakalaban para sa unang chaotic treasure dahil kulang ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya pumunta sa ika-13 universo para makakuha ng chaotic treasure. Rango. Umiling si Henrik at sinabing, hindi ko alam. Gayunpaman, sinabi ng mga powerhouse na may isang tiyak na kayamanan na nakakaramdam ng chaotic treasures na lilito ito sa loob ng susunod na 10,000 taon. 10,000 taon. Napabuntong hininga si James. Pagkatapos, sabi niya, kailangan ko munang umalis. Gulat na tanong ni Henrik, umalis ka na. Saan ka pupunta? Sabi ni James, masyadong mababa ang rango ng cultivation ko ngayon. Isa lang akong 9th Heaven Grand Emperor. Hindi pa ako nakakapasok sa quasi-ancestral god rank. Kahit na lumitaw ang chaotic treasures, hindi ako magkakaroon ng lakas upang labanan ito. Magsasanay ako sa bagong universo na ito at magsusumikap na maabot ang isang mas mataas na rango ng paglilinang. Mahinahong sinabi ni Henrik, kung wala kang lakas para makakuha ng chaotic treasure, huwag na. Manatili ka lang sa akin. Inutusan ako ng aking amo na protektahan ka. Kapag nasa tabi mo ako, halos hindi ka mahahawakan dito. Bahagyang umiling si James at sinabing, salamat, pero hindi naman siguro magtatagal ang proteksyon mo. Tumango si Henrik at sinabing, dahil pinilit mong umalis, sige. Mag-ingat ka lang. Sa kabila ng aking mababang cultivation rank, hindi ako madaling target, ngumisi si James. Tumango si Henrik at sinabing, totoo. Kahit na ang isang henyo na may 9 na path seal tulad ni Stanley ay hindi ka kayang patayin.
Kahit na mababa ang ranggo ng iyong kultibasyon, dapat ay kaya mong mabuhay hanggat hindi mo sinasaktan ang isang taong makapangyarihan. Sige na. Gagamitin ko rin ang pagkakataong ito para mag-cultivate sa pag-iisa para tumawid sa Ancestral God rank bago lumitaw ang Chaotic Treasure. Kung hindi ko kayang pamahalaan iyon, mahirap labanan ang lahat ng mga powerhouse na ito. Binalak ni Henrik na magnilay-nilay sa lugar. Sa katunayan, ang ilang iba pang mga powerhouse ay may parehong ideya at sinimulan ng gawin iyon. Ang kanilang cultivation rank ay nasa tuktok na ng quasi-ancestral god rank, at malapit na silang maging ancestral gods. Ang kinakailangan para makapasok sa bagong 13th universe ay ang isa ay mas mababa sa ancestral god rank. Gayunpaman, sinabi ng Panginoon ng unang universo na maaari nilang subukang pataasin ang kanilang ranggo sa paglilinang sa bagong universo. Sa makatuwid, maraming mga powerhouse ang nagsisikap na itaas ang kanilang mga ranggo bago lumitaw ang unang Chaotic Treasure. Kung sila ay maaaring maging ancestral gods, ang kanilang lakas ay bubuti rin ng malaki at magbibigay daan sa kanila na makakuha ng higit pang mga biyaya. Napatingin si James sa paligid. Napagtanto niya na maraming tao ang nag-set up ng mga time formation para linangin, na naghahangad na maging ancestral gods bago lumitaw ang unang Chaotic Treasure. Agad naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang mga quasi-ancestral god na ito ay napakalakas na. Kung sila ay magiging mga ancestral gods, sila ay magiging napakalakas. Alam ni James na kailangan niyang bilisan ang takbo. Kinailangan niyang itaas ang kanyang cultivation rank ng mas mabilis kaysa sa iba. Kung hindi, halos imposible para sa kanya na sakupin ang anumang mga biyaya sa bagong universo kapag ang pagkakaiba sa mga lakas ay naging mas maliwanag. Pagkatapos magpaalam kay Henrik, nilisan ni James ang espiritual na bundok. Pinagmamasdan ni Henrik ang paglalakad ni James sa malayo. Nawala ang ngiti niya at napalitan ng seryosong ekspresyon. Bumantong hininga siya at sinabing, napagdesisyonan na ang lahat, at walang makakapagpabago nito. Sana makagawa ka ng ibang path. Umalis si James sa 13th Universe's Fire Realm, walang kamalay-malay na maraming powerhouses ang lihim na sumunod sa kanya. Sa kanyang pakikipaglaban kay Stanley, ipinatawag niya ang 5 elemento ng Genesis at nagpakita ng napakagandang supernatural na kapangyarihan upang labanan ang pag-atake ni Stanley. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya nagawang labanan ang pagsalakay ni Stanley. Alam ng mga powerhouse na ito na ang 5 elemento ng Genesis ay Chaotic Treasures. Sa halip na manatili sa espiritual na bundok para hintayin ang unang Chaotic Treasure na lumitaw, naisip nila na mas madaling nakawin ang Chaotic Treasures ni James. Kung si James ay papatayin, ang kanyang elemental path seals of Genesis ay madudurog, at ang 5 elemento ng Genesis ay mapapalaya mula sa kanyang pag-aari. Kung pagkatapos, maaari nilang makuha ang mga ito mula sa kanya at pagbutihin ang kanilang lakas, na magbibigay sa kanila ng pagkakataong labanan ang iba pang mga powerhouse. Gayunpaman, lahat sila ay natatakot kay Henrik, na tila pala kaibigan ni James. Kaya naman, sinundan nila siya ng palihim at nagplanong atakihin si James pagkatapos nilang lisanin ang Fire Realm. Nag-set up si James ng time formation sa paligid niya para pahabain ang kanyang cultivation period. Naabot na niya ang 9th heaven ng Grand Emperor rank at isang hakbang na lang ang layo para maging isang quasi-ancestral god. Ang quasi-ancestral god rank ay isang pambihirang ranggo na nakatuon sa pagpapabuti ng mental na lakas ng loob ng isang tao. Ang kapangyarihan ng Path Seal ay tataas din habang bumubuti ang tibay ng isip ng isang tao. Ang unang yugto ng quasi-ancestral god rank ay ang illuminated rank. Ano ang kahalagahan ng illuminated rank? Walang sino man ang lubos na nakapagtukoy nito. Sa buong panahon, nagkaroon ng hindi mabilang na mga libro na nagsasalita tungkol sa quasi-ancestral rank. Gayunpaman, ang bawat libro ay may iba't ibang kahulugan. Ang quasi-ancestral god rank ay isang bagay na dapat maunawaan ng isang tao sa kanilang sarili, at hindi ito maituturo sa mga salita. Umalis si James sa Fire Realm at naglibot sa bagong universo, naglalakbay sa mga bagong nabuong planeta. Naramdaman niya ang dakilang landas ng langit at lupa upang pagbutihin ang kanyang katatagan ng isip at antas ng paglilinang. Mayroong maraming mga primitive na nilalang sa mga planeta, na may iba't ibang ranggo ng paglilinang.
Ang pinakamataas ay nasa Ancestral God rank, at ang pinakamababa ay ang mga mortal na hindi nag-cultivate. Nagpatuloy si James sa pakikipagsapalaran sa kailaliman ng bagong universo. Maya-maya ay huminto siya at tumingin sa malayo. Mayroong hindi mabilang na mga bituin sa abot ng kanyang nakikita. Biglang nakaramdam si James ng nagbabantang aura. Agad niyang sinira ang time formation sa paligid niya, biglang lumingon, at pinandilatan ang starry void. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang lalaking nakaitim na damit. Ang lalaki ay tila medyo nananakot. Tinitigan siya ni James ng masama at nagtanong, "Sir, hindi ko po kayo sinaktan. Bakit may masamang balak ka?" Haha. Nakangiting nakakatakot ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, "Ikaw lang ang may kasalanan sa pagpapakita ng 5 elemento ng Genesis sa apoy. Itinuon ko ang aking mga mata sa iyong chaotic treasure. Ililigtas kita kung masunurin mong sisirain ang iyong path seals at ibibigay sa akin ang 5 elemento ng Genesis." Maraming powerhouses ang nakatago pa rin sa dilim. Nang makitang kumilos na ang lalaking nakaitim na damit, ang ilan ay patuloy na nagtago, na nagbabalak na humanap ng pagkakataon para tambangan si James. Nagdilim ang mukha ni James sa sinabi niya. Kahanga-hanga ang lalaking nakasuot ng itim. Naramdaman ni James na siya ay isang quasi-ancestral god sa tuktok ng Path Integration rank at may 8 path seal. Ang lalaki ay napakalapit sa pagiging isang ancestral god. Ang isang tao na nagel-inang ng 8 path seal ay tiyak na hindi magiging madaling kalaban. Ang isang powerhouse na tulad niya ay maaaring mamuno sa isang buong panahon sa 12th universe. Seryoso ang ekspresyon ni James. Si Stanley ay mayroon ding 8 path seal. Ang lalaking nakaitim na ito ay mahina lang ng bahagya kaysa kay Stanley. Hindi sigurado si James kung saang universo galing ang kanyang kaaway. Habang tumatagal ang kanyang universo, mas malakas siyang may kukumpara sa magkatulad na ranggo na mga magsasaka. Kahit na sa lahat ng kanyang trump card, hindi magkakaroon ng pagkakataon si James kung ang lalaking nakaitim na damit ay nagmula sa anumang bagay na nauna pa sa 5th universe. With a solemn expression, James asked, "Sino ka? Saang universo ka nanggaling?" Ngumiti ng nakakatakot ang lalaki at sinabing, "Makinig kang mabuti, brat. Ang pangalan ko ay Lam Malcolm, at ako ay mula sa 11th universe." Nang marinig ang sagot ni James, nakahinga ng maluwag si James. Ang 11 universo ay nilikha bago ang 12 universo. Hindi dapat magkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng magkatulad na mga bihasang magsasaka. Bagamat bahagyang gamaan ang pakiramdam niya, hindi pa rin kinabahan si James. Ang kanyang kalaban ay isa pa ring powerhouse na nagel-inang ng 8 path seal at nasa tuktok ng quasi-ancestral god rank. "Ibigay mo." Iniunat ni Lam ang kanyang kamay, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Agad na nabuo ang aura ng nakakatakot na magnetic field. Si James ay nahuli sa magnetic field at naramdaman ang pagdurog sa kanyang katawan. Napilitan si James na gamitin ang lahat ng kanyang path seals power para labanan. Kaya niyang tiisin ang pressure pagkatapos niyang ilabas ang kanyang path seals power. Sa sitwasyong ito, imposible para sa kanya na sinasadyang sirain ang kanyang mga elemental path seals para palabasan ang 5 elemento ng Genesis. Malamig na ngumuso si James at sinabing, "Bakit ang tiwala mo sa akin na matatalo mo ako?" Sumigaw si Lam, "Mamatay, brat." Pagkatapos, agad siyang naglunsad ng pag-atake. Ang hindi mabilang na mga inscription ay lumitaw sa isang kisap mata ng kanyang palad at natipon upang bumuo ng isang mapang wasak na pag-atake ng palad. Bumaba mula sa langit ang ilusyonaryong palad na may nakakatakot na puwersa. "Dalhin mo." Inilabas ni James ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang path seals power ay nagsanib upang bumuo ng isang mabigat na puwersa. Ang puwersa ay bumaril mula sa palad ni James at pumailanglang sa kalangitan na parang dragon upang kontrahin ang pag-atake ng palad. Boom! Nagkaroon ng pagsabog sa kawalan. Ang ilusyonaryong palad ay nanag kay James, at patuloy na bumababa patungo sa kanya. Bahagyang nakakurba ang talim ng espada na may nakaukit na mahiwagang mga inscription. Ito ay ang Demon Slayer Sword, isang tunay na chaotic treasure. Binigyan siya ni Thea. Naramdaman ni James ang kapangyarihan ng Demon Slayer Sword,
at ang paghawak nito ay nagparamdam sa kanya na hindi siya magagapi. Kinasuhan niya si Lum gamit ang Demon Slayer Sword. Si Lum ay nabuklod sa isang espasyo ng mga kasanayan ni James. Gayunpaman, walang kahirap-hirap siyang kumawala. Sa sandaling makawala siya mula sa bitag, nagpakita na si James sa kanyang harapan kasama ang Demon Slayer Sword, gamit ang Supreme Sword Path para atakihin siya. Ito ay tila isang ordinaryong galaw ngunit naglalaman ng lahat ng 5 mahusay na kaharian ng espada, kabilang ang Sword Move, Sword Shadow, Sword Heart, Sword Intent, at Singularity. Bukod dito, hawak niya ang Demon Slayer Sword, isang chaotic treasure. Ang lahat ng ito ay nagpapahintulot sa kanya na magpakawala ng mapanirang lakas. Bago pa makapag-react si Lum, ilang pulgada na ang layo ng Demon Slayer Sword sa kanya. Naramdaman niya ang isang nakakatakot na sword intent, at nagsimulang mabulok ang kanyang katawan. Sa sandaling nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan, hinampot siya ng Demon Slayer Sword. Ang kapangyarihan ng isang chaotic treasure ay dumaan sa kanya at agad na nawasak si Lum. Bago pa man siya makapagbitiw ng hininga, tumigil na siya sa pag-iral. Ang kapangyarihan ng isang chaotic treasure ay nakakatakot at maaari pang maalis ang isang quasi-ancestral god na Nagel Inang ng 8 path ng madali. Ang mga powerhouse na nanunood sa pagtatago ay napanganga nang makita ang pagkamatay ni Lum. Anong masamang tao? Mayroon pa siyang chaotic treasure. Kalimutan mo na. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Ang mga powerhouse na nagbabalak na tambangan si James ay sumuko sa kanilang mga plano. Bagamat nakatutokso ang pag-asam na makuha ang chaotic treasures ni James, kailangan nilang ipaglaban siya para sa kanila. Samantala, pinapanood ng Macrocosm Ancestral Gods ng iba't ibang universo ang lahat ng nangyayari sa bagong universo. Sa sandaling iyon, isang magandang babae na may hubog na figure ang tumingin sa lalaking katabi niya at nagtanong, kailan ka nag-recruit ng isang disipulong tulad niya? Ang lalaki ay si Kallinikos, ang Macrocosm Ancestral God na namuno sa 9th Universe. Siya rin ang taong matagumpay na Nagel Inang ng maraming macrocosm powers gamit ang kanyang sword path. Ang babaeng nagtanong ay ang kanyang asawa, si Yekaterina Larkspur, ang Panginoon ng ika-10 universo. Napakamot ng baba si Kallinikos at binigyan siya ng nakakaalam ng ngiti. Hindi ko siya alagad. Malamang natutunan niya ang kanyang pagiging espada mula sa isang taong tinuruan ko sa 12th universe. Tumango si Yekaterina at nagpuna. Nakabisado na niya ang 5 Great Sword Realms. Marami siyang potensyal at maaaring maunawaan pa niya ang 6th Swordsmanship. Sabi ni Kallinikos, tingnan natin kung paano ito nangyayari. Kung magpakita siya ng higit na potensyal, dadalhin ko siya sa 9th Universe pagkatapos maklaim ang boons ng 13th Universe. Tapos, personal ko siyang gagabayan. Gayunpaman, ang espada na hawak niya ay masama. Naglalabas ito ng nakakatakot na dark power at maaaring naging sandata ng isang powerhouse mula sa dark world. Mag-donate. Bahay mga may akda Crazy Carriage. The Almighty Dragon General Novel Book Online Libreng Kabanata 3658. Maghanap ng mga kabanata. Lumitaw si James sa isang lugar sa kaibuturan ng mabituing universo at pinanood ang pagbuo ng planeta sa harap niya. Isinaaktibo niya ang Omniscience Path, at lahat ng nakapaligid sa kanya ay nabawasan sa mga batas na bumubuo nito. Pagkatapos, inactivate niya ang kanyang Time Path, at ang oras ay paatros hanggang bago ang pagbuo ng planeta. Isang path sigil ang nabuo sa harap ng kanyang mga mata, mabilis na hinihigop ang mga path sa loob ng mabituing universo. Matapos nitong makuha ang mga landas, ang path sigil ay naging misteryoso at komplikadong mga inscription. Sa kalaunan, ito ay naging isang serye ng mga kumpletong inscription na patuloy na nagbabago. Nasaksihan ni James ang pagsilang ng isang bagong mundo. Pagkatapos, pumasok siya sa Omniscience Path at nanood ng path sigil na naging kumpletong mga batas at pagkakasunod-sunod. James murmured, ito ba ang ibig sabihin ni Yuki nung sinabi niyang 1 become 2, 2 become 3, and eventually, the 3 will evolve into a myriad of things. Gayunpaman, wala rin siyang binanggit na kasinungalingan sa pagtatapos ng cultivation. Sa sandaling iyon, tila nakamit niya ang isang epiphany.
Gayunpaman, hindi niya ito maintindihan, kahit anong pilit niya. Nakatayo siya sa harap ng planeta. Nararamdaman niya ang mga bundok, ilog, lupa, at mga buhay na nilalang na umiral sa planeta. Sa una, ang mga naninirahan dito ay mahihina at walang cultivation base. Gayunpaman, habang unti-unting nag-mature ang planeta, nagsimulang lumitaw ang ilang makapangyarihang magsasaka sa planeta. Kabilang sa kanila ang mga nilalang sa Ancestral God rank. Nagulat si James sa nangyari. Kamangha-manghang. Mula sa kawalan ay umusbong ang isang planeta na may mga buhay na nilalang dito. Pinagmamasdan niya ang lahat ng nangyayari. Doon mismo, lumitaw si James upang maunawaan ang kakanyahan ng paglilinang. Sinimulan niyang maunawaan ang katotohanan sa likod ng pagkakaroon ng mundo. Alam ni James na ito ay isang gasgas lamang sa ibabaw, ngunit ang lahat ay masyadong komplikado para sa kanya upang maunawaan sa ngayon. Bumulong siya, walang namamalagi sa dulo ng paglilinang. Pagkatapos ay nasaksihan ni James ang pagkawasak ng planeta at ang huling kapalaran nito. Pagkalipas ng maraming taon, ang planeta ay guguho at babalik sa anyo ng mga path sa universo. Ang mga nilalang na ipinanganak dito ay mapapait na lalaban para mabuhay. Sa kalaunan, ang lahat ay magiging landas muli at mawawala sa kawalan. Makalipas ang mahabang panahon, huminga ng malalim si James. Inalis ni James ang kanyang isip at naghanda na sa pag-alis. Sa sandaling lumingon siya, nagulat siya nang malaman niyang bumuti na ang kanyang mental na katatagan, at ang kanyang cultivation rank ay umabot sa Quasi-Ancestral Gods Illuminated rank. Ano ang kahalagahan ng Illuminated rank? Napatulala si James. Bumulong siya, kailangan bang maunawaan ng isang tao ang asensya ng mundo at mga landas para makapasok sa iluminado na ranggo? Umabot na sa Illuminated rank ang kanyang mental na tibay. Ang Quasi-Ancestral rank ay mystical. Sa teorya, ang bawat nabubuhay na nilalang ay may iba't ibang pananaw at pangunawa sa iluminado na ranggo. Sinuri ni James ang kalagayan ng kanyang katawan. Matapos bumuti ang kanyang mental na lakas, nalaman niyang ang kanyang path seals ay umunlad at lumakas din. Biglang pinakawalan ni James ang isa sa kanyang path seals power. Ang napakalaking kapangyarihan ay lumabas mula sa kanyang path seal at dumaloy sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na walang takot. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng kapangyarihan sa aking katawan. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at kumpiyansa nang ngumiti matapos maramdaman ang lakas na taglay niya. Hindi niya inasahan na tatawid sa Quasi-Ancestral God rank nang walang kahirap-hirap. Ngayon, mas malakas na siya kaysa dati. Dati, kailangan niyang gamitin ang kanyang Elemental Path Seals ng Genesis para bumuo ng Elemental Will laban sa pag-atake ni Stanley ngunit halos hindi makayanan ang epekto. Gayunpaman, ang pagharap kay Stanley sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay isang piraso ng cake. Noon, isa siyang Ninth Heaven Grand Emperor. Ngayon, siya ay isang Quasi-Ancestral God. Bagamat siya ay nasa Illuminated rank lamang, sa wakas ay nasa parehong cultivation rank siya tulad ng iba pang mga henyo. Ngayon, nagkaroon siya ng lakas upang labanan ang iba pang mga powerhouse sa tuktok ng Quasi-Ancestral God rank. Haha! Ito ay mahusay. Tumawa ng malakas si James. Talagang nakinabang ako ng 1 tonelada mula sa planetang ito. Napatingin si James sa planetang nasa harapan niya. Lumayo siya at nawala sa dagat ng mga bituin. Sa susunod na sandali, siya ay nasa bagong nabuong planeta. Ang planeta ay hindi isang pangunahing planeta dahil wala itong 3 dimensyon. Gayunpaman, ito ay medyo malaki pa rin. Ginamit ni James ang kanyang divine senses para suriin ang planeta. Agad siyang nakakita ng magandang tanawin na may kamangha-manghang kapaligiran. Sa sumunod na sandali, agad siyang nagpakita sa tuktok ng isang espiritual na bundok sa lugar. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Ang puwersa ay umakit sa mga path sa planeta, at ang ilang mga inscription ay nagtipon upang bumuo ng isang mabigat na tungkuling protection na porma sayon sa paligid ng bundok. Nagpatawag din si James ng ilang path sigil papunta sa kanya. Ang path sigils ay agad na nagsimulang magbago, at ilang mga gusali ang lumitaw sa espiritual na bundok. Natutunan ni James kung paano gawin ito pagkatapos mapanood ang pagbuo ng planeta.
Bagamat hindi makalikha si James ng mundo gamit ang kanyang mga kapangyarihan, madali siyang nakagawa ng ilang gusali mula sa manipis na hangin. Maaari rin siyang lumikha ng ilang simpleng anyo ng buhay. Tiningnan ni James ang mga gusaling ginawa niya at ngumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos, bumulong siya, sa kaalaman na nakolekta ko, makakagawa ako ng sarili kong mundo o kahit isang buong universo sa madaling panahon o huli. Noong nakaraan, natisod si James sa Omniscience Path. Ngayong natagpuan na niya ang kanyang sarili sa Omniscience Path muli, natuklasan niya na ang kanyang cultivation rank ay bumuti rin at ang kanyang pisikal na lakas ay lumago din ng malaki. Gayunpaman, ang kanyang path sales power ay nanatiling hindi nagbabago. Bulong ni James sa sarili. Tiyak na tumawid ako habang pinapanood ang pagbuo ng planeta. At the same time, medyo natarante siya. Ang kanyang mental na tibay ay bumuti sa kanyang nakaraang epiphany at sa turn, nadagdagan ang kanyang path sales power. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagkaroon siya ng tagumpay sa Omniscience Path, ngunit ang kanyang pisikal na lakas lamang ang bumuti. Bakit hindi lumakas ang kanyang path sales? Kung naiintindihan niya ng tama, ang Omniscience Path ay may iba't ibang sangay ng cultivation. Gayunpaman, maaari lamang linangin ng isa ang Omniscience Path sa ikatlong yugto sa ikalabindalawang universo. Paglipas ng ikatlong yugto, halos imposibleng magpatuloy sa paggawa ng mga bagong tagumpay. Walang ideya si James kung bakit naging ganito. Hindi niya ito pinag-isipan sa ngayon. Pagkatapos niyang pumasok sa Omniscience Path, nagsimula siya ng isa pang round ng cultivation. Ang lahat ng bagay sa paligid niya, kabilang ang mga halaman, lupa, at malalaking bato, ay nagkaroon ng anyo ng mga batas. Ang mga batas at tuntunin ng lupa at malalaking bato ay mas simple at mas madaling maunawaan. Gayunpaman, ang mga batas ng mga halaman ay mas malalim at patuloy na nagbabago. Sa labas ng espiritual na bundok ay may ilang mahihinang organismo. Nadama ni James na ang mga batas na bumubuo sa mga anyo ng buhay na ito ay medyo maunlad din at pabago-bago. Bumulong si James, ang mga pagbabago sa mga batas ng mga buhay na nilalang ay malamang na tumutugma sa mga pagbabago sa landas sa langit. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Heavenly Path. Sa kasamaang palad, wala si James sa 12th universe. Kung hindi, maaari niyang gamitin ang Heavenly Path para pag-aralan ang mga pagbabago sa mga batas ng mga nabubuhay na nilalang doon, na makakatulong sa kanya na mas maunawaan ang cultivation at ang universo. Tahimik na nilinang ni James. Pinagmasdan niya ang pagbabago ng mga batas sa paligid niya at sinubukang makita ang pagkakatulad sa mga pagbabago. Lumipas ang oras ng tahimik. Sa isang kisap mata, 10,000 taon na ang lumipas. Lumitaw din ang Chaotic Treasure ng Fire Realm. Ang Chaotic Treasure ay nagkaroon ng anyo ng isang makapangyarihan, gininto ang baras na maaaring pahabain at paliitin sa kalooban ng may-ari nito. Sa sandaling lumitaw ang gintong baras, maraming mga powerhouse ang agad na nagsimulang makipagkompetensya para dito. Ang mga powerhouse na nagpigil dati ay lumahok din sa gulo para agawin ang Chaotic Treasure. Sumiklab ang matinding labanan sa palibot ng Fire Realm, at ginamit ng bawat powerhouse ang kanilang supernatural powers, na nagpapakita ng labis na mapangwasak na lakas. Ang Battle Royale sa Chaotic Treasure ay tumagal ng 3,000 taon. Ang Fire Realm ay halos ganap na nawasak sa mga labanang naganap. Sa kabutihang palad, ipinagtatanggol ito ng makalangit na landas at pilit itong pinananatiling buo. Kung hindi, ang Fire Realm ay matagal nang naging kaparangan.